relationship, definitely may mga problema, no? May mga problema na nagaganap between you and your person, and ayaw makipag-usap nitong person mo. You're so heartbroken, guys. Ayan, no? Heartbroken, stressed. For some of you, parang may mga times na hindi kayo makatulog ng maayos, kakaisip ng problema because of your emotional pain na pinagdadaanan. For some of you, medyo sariwa pa nga, kaya nga sabi ko sa inyo, guys, for some of you, medyo sariwa pa, and parang dumadating dun sa point na iniisip nyo na takasan na lang itong problema, pero parang hindi nyo alam kung paano tatakasan or kung paano makakawala dito sa cycle na to. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating monthly love scope para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus ngayong November. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwede ma-pick up yung energy nyo guys, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So tingnan natin guys yung mga energy surrounding your current situation guys. So, for some of you guys, I'm sensing na pwedeng hindi kayo masyado nag-uusap ng person mo, pwedeng LDR kayo, pwedeng no contact, ganyan. Pwedeng in a relationship pa kayo, pero parang hindi masyado nag-uusap, walang masyadong connection. And for sa iba naman, pwedeng literal na talagang hiwalay na kayo nitong person mo, pero itong person mo, they're always thinking of you, they're always stalking you, palagi kanyang tinitingnan, palagi niyang inaalala, or pwedeng ikaw din, no? Baka palagi mong tinitingnan yung mga pictures nyo together, ganyan. Nandun yung namimiss yung person, nandun yung palaging tinitingnan yung mga pictures sa social media. Pwedeng ini-stalk nga guys, no? Like I said, pwedeng ini-stalk kayo nito sa social media, pero hindi sila nakikipag-usap sa inyo mga kapiksi, not dealing, no? So yung iba sa inyo parang merong cold treatment na nangyayari between you and your person. Either hiwalay na kayo or in a relationship pa kayo, pero nandun yung pandalamig, merong ina-avoid na conversation, kumbaga parang iniiwasan, especially kung let's say for example nag-away kayo, nagkaroon kayo ng misunderstanding, miscommunication, ganyan, ayaw pag-usapan yung issue, umiiwas, kaya lumalayo, ganyan, kasi ayaw pag-usapan yung issue na kung ano man yung meron kayo with your last conversation. But nandun yung parang tinatago yung feelings, no? Na namimiss ka niya, hinahanap-hanap ka niya, pero dahil ayaw niya makipag-usap, tinitiis niya, no? And nagkakasya na lang siya sa stock sa account mo, sa profile mo, sa social media mo. Parang palagi niyang inaabangan kung magpo-post ka ba, ganyan. Tapos yung iba sa inyo, parang feeling ko nakikibalita din. So for example, especially if meron kayong mga common friends, ganyan, parang nakikibalita yung isa from common friends, ganyan. Kumusta na si ano, anong nangyari sa kanya, anong sabi niya, ganyan, mga ganun, no? So pero walang direksyon, walang direct na contact or pag-uusap. For some, pwedeng binlock din kasi, no? Kaya kahit na gustong makipag-usap, pwedeng binlock din, kaya hindi rin mabigyan ng daan yung communication. But definitely nandun yung upset, nandun yung hindi pa ready, hindi pa handa na makipag-settle or makipag-usap, kaya iniiwasan yung isa't isa. Alright? So yeah, medyo sariwa pa ito mga kapiksi. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa sitwasyon na yan guys. Tingnan natin yung, pakinggan nyo guys yung pampabalisa subliminal if in case na naka-resonate kayo dito, kasi literal na kahit hindi kayo nagkikita
or nag-uusap ng person mo, palagi kayong iisipin nun, as in dahil dun sa mga affirmations na naka-embed dun. So, shuffle ko to guys. Tingnan natin yung energy ng love at saka yung energy ng Cancer. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no? Meron tayo guys ongoing sale until October 31. Magbibigay ako ng 10% discount mga Kapiksi sa lahat na mag-avail ng course. So mag-avail na kayo guys. And meron din tayong email coaching guys, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gustong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga Kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Cancer, kayo ay na-represent ng King of Cups sa ating spread. Ito yung ating love energy mga Kapiksi. So, dito sa spread na to, combination ng, and this is more on negative guys. Combination ng positive and negative, pero more on negative kasi nakikita natin yung mga stress nyo, yung mga sakit ng ulo nyo. At saka yun nga sinabi ko na binlock, no? Binlock. So, it's either binlock ka niya or binlock mo yung person mo. Ayaw makipag-usap. Walang pag-uusap kayong dalawa. And dahil yan sa mga toxic na sitwasyon or toxic na nangyayari dun sa inyong relationship, definitely may mga problema, no? May mga problema na nagaganap between you and your person, and ayaw makipag-usap nitong person mo. You're so heartbroken guys, ayan, no? Heartbroken, stressed. For some of you, parang may mga times na hindi kayo makatulog ng maayos, kakaisip ng problema because of your emotional pain na pinagdadaanan. For some of you, medyo sariwa pa nga, kaya nga sabi ko sa inyo guys, for some of you, medyo sariwa pa, and parang dumadating dun sa point na iniisip nyo na takasan na lang itong problema, pero parang hindi nyo alam kung paano tatakasan or kung paano makakawala dito sa cycle na to. Mga Kapiksi, kasi yung iba sa inyo, feeling ko kahit na gustong gusto nyo makipag-usap dun sa person nyo para ma-settle kung ano man yung unresolved issues nyo, yung person nyo mismo yung ayaw makipag-usap, yung person nyo mismo yung umiiwas, yung person nyo mismo yung parang binablock kayo or ayaw ng discussion, ayaw humarap sa inyo. So parang yung iba sa inyo, no choice kayo kundi parang iniwan kayo ng nakahang, no? And kaya dun pumapasok yung mga ghosted, no contact, no, kasi ayaw silang kausapin ng person nila, mga Kapiksi. Hindi dahil sa itong person mo parang medyo immature siya, isip bata, easy go lucky, parang sarili niya lang yung iniisip niya, sarili niya lang yung iniintindi niya, non-committal siya. Ibig sabihin parang hindi siya masyadong committed sa'yo at saka dun sa relationship, basta siya nag-e-enjoy, wala siyang pake if ever man na nasaktan ka or kung ano man yung nangyayari sa'yo, something like that, no? Medyo may pagka selfish type din itong person mo, mga Kapiksi. And ayan, no, so yung iba sa inyo parang ayun yung sinabi ko na you're left hanging, no? Parang nakahang kayo kasi hindi nyo alam kung ano talaga yung gagawin nyo, hindi nyo alam yung next step nyo kasi parang hindi nyo nga alam kung ano yung tumatakbo dun sa isip ng person mo. And definitely guys, dahil dito sa mga sikretong nalaman mo, pwede kasing may mga sikreto kayong nalaman about this person or dun sa ginagawa niya, ganyan. And sometimes ganun, no, pag nauhuli. Comment down below guys if nakaka-resonate kayo pag nauhuli. Kung todo deny, kung todo it's either dahil sobrang guilty, they feel ashamed, or parang hindi nila matanggap na nahuli sila, or parang hindi nila matanggap na sila yung may kasalanan, ganyan.
Pero nawalan ng tiwala, guys. Definitely for some of you, nagkaroon talaga kayo ng trust issues with your person, and now your relationship is falling apart, mga kapiksi. So yeah, it's a blessing and a curse at the same time. It's a blessing because nalaman mo, no? Syempre, kumbaga parang hindi ka na tatanga-tanga, hindi ka na parang, alam mo yun, nangangapa, or sabi ko nga tatanga-tanga na, at least nalaman mo, na-discover mo kung ano man yung na-discover mo dun sa person mo, whether maganda or hindi maganda. Pero this is more on hindi maganda talaga. Parang meron kayong na-discover na hindi maganda from your na ginagawa ng person mo. Kept hidden ito, no? Magaling magtago itong person mo. Pero sabi nga, 'di ba, yung bagoong umaalingasaw talaga yan, yung amoy niyan. So parang ganun, figuratively yung person mo, kahit itago niya, mabubunyag, and that's what happened to you. And it's also a curse at the same time, kasi ang kapalit nun is yung pagkasira ng tiwala mo sa kanya, and for some of you, maaaring nasira talaga yung relationship nyo with this partner or specific person. Nararamdaman natin talaga guys yung pagtalikod, no? Yung pagtalikod ng person nyo sa inyo. So, nakikita natin, nararamdaman natin yung effort dun sa Cancer side, yung effort nyo na maayos yung relationship, especially you are deeply emotional signs, no? As in, pag Cancer or water signs, mahaba yung pasensya niyan. Very deep yung emotion. So, hanggang makakaya nyong unawain at intindihin, gagawin nyo, mga kapiksi. Pero yun nga, ang nakikita natin dito is parang walang pake si SP nyo sa inyo. So yeah. Comment down below, focus on yourself, mga kapiksi, no? Comment down below if in case naka-resonate kayo. Mag-focus kayo sa inyong emotional healing and sa inyong sarili, mga kapiksi. If you are resonating with this reading, mainam na pakinggan nyo yung Ho'oponopono plus self-love subliminal na matatagpuan nyo rin dito sa ating channel. So yung Ho'oponopono na yon, sobrang dami nang natulungan nun, mga kapiksi. So pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyong mga emotional healing, mga kapiksi. So tingnan natin, Cancer, kung ano yung love advice or love message para sa inyo. Attraction, mga kapiksi, no? Ito, ibig sabihin nito, guys, self-love, no? You attract romantic love by enjoying your moment fully. So, if naririnig nyo yung mga salitang I do not chase, I attract, no? So, ma-attract mo sa buhay mo yung karapat-dapat na relationship or yung SP na deserve mo by being a love magnet for yourself. Kaya nga palagi nating sinasabi, self-love, 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 no? Self-love, self-care. If maganda yung pakiramdam mo sa sarili mo, if what you feel and what you think about yourself, ganun din yung ma-attract mo na ibibigay sa'yo ng ibang tao. So regardless, kahit specific person mo siya or anybody in your quantum bubble, if you love and respect yourself, you will be loved and you will be respected the same way, mga kapiksi. Okay? So, kaya nga sabi natin, guys, focus muna sa inyong emotional healing, focus on yourself, and dapat yung self-love, guys, everyday yan. Hindi yung tuwing iniiwan lang kayo ng jowa nyo, kasi yung iba, nababasa ko sa comment na self-love muna kasi kakabreak lang, ganyan, or natututunan lang nilang mahalin yung sarili nila pag iniiwan na sila ng mga SP nila. So, dapat hindi ganon, guys. Whether in a relationship kayo or hindi kayo in a relationship, dapat yung self-love, number 1 yan. Okay? Para palaging maganda yung self-concept mo sa sarili mo, and again, sabi ko nga, you will be treated and respected and loved the same way as you treat and love and respect yourself. Alright? Okay, so comment down below, Cancer, if naka-resonate kayo dito sa reading na to, guys, kung talagang ganyan yung mga pinagdadaanan nyo. Ito yung ating, pwede nyo pakinggan, guys, yung mga relationship subliminals natin. Kung gusto nyo pang maayos yung relationship nyo. Kung hindi naman, at least yung Ho'oponopono and self-love makakatulong para sa inyo,
mga kapiksi. Alright? So, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi, and see you again next time. Love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.